Bagaman ang Pilipinas ay sinakop, isang biyaya naman ito para sa karamihang manunulat na Pilipino at sa larangan ng panitikan ng bansa. Ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at panitikan ang tinaguri ang gintong panahon ng panitikang Pilipino. Higit na malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito. Muling napagbigyan ng pagkakataon na mabigyang edukasyon ang mga Pilipino at binuksan ang paaralang bayan sa lahat ng antas. Sa panahon din ng pananakop ng mga Hapon, sinilang ang kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas na ang pangunahing proyekto ng nasabing kapisanan ay palaganap ang wikang Pilipino, katuwang ang suwian ng wikang pambansa. Sa panahon ding ito, kinilala ang mga manunulat na babaeng Pilipino sa ngalan ni Liwayway Arceo at Genoveva de Rosa Matuti dahil sa mga makintal na makapimilistang maikling kwento. Naman sa kasalukuyang panahon, ipinalabas ng kalihim Lourdes Quisimbing ng Departamento ng Edukasyon ang kautosang bilang 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paaralan, kaling sabay ng Ingles na nakatakda sa patakarang edukasyong bilingual. Noong 1996, pinalabas ng Commission on Higher Education ang CHED Memorandum bilang 59 na nagtatadhana na siyam na unit na pangangailangan sa Pilipino sa pangkalahatang edukasyon. Hulyo 1997, nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtatakda ng buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino. Noong 1935, Tagalog ang katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang wika ng Pilipinas. Pilipino ang unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas at noong 1987, Filipino ang kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. Dito na nagtatapos ang aming presentasyon patungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas.